Hi guys, what's up and welcome to my safe space. And for today's video guys, ang pag-uusapan natin ngayon is kung paano nga ba mag-apply ng tourist visa for China. Okay guys, so as we all know, isa ang China sa mga pinaka-sumisikat ngayon na tourist destination ng mga Pilipino. Pinaka-underrated na lugar na binibisita ng mga Pinoy. Pero, tuturuan ko kayo guys kung paano mag-apply ng tourist visa on your own para kapag naisipan ninyong bumisita doon is kayang-kaya ninyong gawin. Okay, so ano nga ba ang mga requirements kapag gusto mong mag-apply ng tourist visa sa China? So, yung pinakauna guys is of course yung passport ninyo. And paulit-ulit naman nating sinasabi na ang passport is dapat valid for the next 6 months. So, kagaya ng sa ibang bansa rin kapag mag-apply ka ng visa, kung alam mong mag-expire na yung passport mo, mas maganda na i-renew nyo muna lang muna bago kayo mag-apply. So, yun yung first na requirement. And then, second is, of course, is if a photocopy ninyo yung bio page. Yung bio page is yun yung nasa first part ng inyong passport. Nandun yung mga demographics, name, birthday, ganyan. And then, yung merong signature. So, i-photocopy nyo lang yun. Bukod dun sa passport, is kailangan yung gumawa ng account dito sa my Visa for China na website. So, ililink ko na lang. Okay, ililink ko na lang dito sa ibaba kung saan ninyo pwedeng i-visit yung website na yon. So, kailangan gagawa kayo ng account kasi doon kayo mag-fill up ng mga necessary na information. So, kung tutuusin, medyo mahaba yung mga sasagutan ninyo and may mga nakakalito na questions. So, share ko lang guys kung ano yung mga nasagutan ko na medyo nakakalito. Yung part na sinasabi nila na, have you visited China? So, marami nagkakagulo dyan. Kasi, syempre, alam naman natin na ang Hong Kong at Taiwan, meron silang sariling pagkakakilanlan, di ba? So, at first glance, kung tutuusin, parang iisipin mo, dapat ang sagot doon is no. Dahil mainland China lang yung tinatanong dun sa question na yon. Pero, nung time na nag-answer ako, ang sinagot ko, have you ever been to China? Nag-yes ako. Kasi parang ang thinking ko naman doon is, meron silang one China policy. So, nag-yes ako dahil galing ako noon ng Taiwan. And then, yung kasunod niya kasi na question is itatanong doon kung nag-issue ba ng visa sa'yo. So, ang sinagot ko na doon is no. So, hindi ko alam kung paano niya siya i-answer, pero ako ganun ang nangyari sa akin. Much better na lang na itanong nyo rin sa mga agency or dun sa iba pa ninyong kakilala, pero sa akin, ganun yung naging experience ko. So, isa yun sa mga pinaka nakakalitong tanong for me. Doon sa application form na yon, hihingan din kayo ng picture. So, dun sa picture, merong specific na space sa ulo, pati dito sa baba, pati yung mismong shape ng inyong mukha. So, ilalapat nyo lang siya. So, yun nga, kagaya rin ng sa ibang pictures, ng ibang visa application, mas maganda na magpa-picture na lang kayo ng professional. Kailangan white yung background and hindi dapat masyadong malapit yung color sa white na damit niyo. So, for instance, sa akin, pink yung damit ko noon. So, pag inedit pala is medyo malapit yung color sa white. So, mas maganda high contrast, mas maganda siguro mga black or navy blue yung isuot ninyo kapag magpapapicture. Okay, so kapag natapos na ninyong sagutan yung visa application form doon sa mismong website, kailangan nyo siyang i-print sa A4. So, dalawang copy yun. Yung una is yung confirmation na page. So, yun yung first part, and then merong mga around 7 pages ata or 8 pages na yung ano ninyo, yung mismong visa application form. Yung next naman na kailangan natin is yung proof of legal stay. So ano nga ba yun? So yung sa akin, ang nilagay ko na proof of legal stay is yung mismong Xerox copy ng tatak nung passport ko nung huling arrival ko ng Pilipinas. So, for instance, sa akin, ang pinakahuling time ko na nag-abroad is from Taiwan. So, nung inistampan ako, yun yung pinakita ko. Pero actually, parang hindi naman siya hinihingi. Pero may mga nakita ko, may mga nabasa ako na ang binigay nila na proof of stay or legal stay is yung mga
bills, mga bill statement. Like for example, sa credit card, sa Meralco, tapos yung iba naman, kung wala silang specific na nakabill sa address nila na permanent, pwede rin silang humingi ng barangay clearance. So, yun yung mga nakita ko na research ko kung ano nga ba yung proof of legal stay. Pero most likely, ito yung para sa mga dayuhan siguro na dito mag-a-apply sa ating bansa sa Philippines. Next is yung photocopy ng inyong previous visa. So, kung nakapunta na kayo dati, nagkaroon kayo ng mga visa, yan, ipakita nyo rin yon. Okay. So, ito yung pinakakaiba sa lahat ng na-apply natin dito sa Asia na visa. So, usually, itong Chinese visa, bukod sa itinerary, humihingi rin sila ng confirmed, uulitin ko, confirmed flight tickets, pati hotel booking. So, paulit-ulit, confirmed. Kailangan guys, naka-confirm. So, paano nyo ba siya dedeskartehan? So, it's either malakas ang loob ninyo, tapos mag-book na kayo ng ticket, and then, yun na, i-book na ninyo, or meron din tayong tinatawag ng mga dummy booking. So, yung mga dummy booking guys, depende sa travel agency, may mga bayad yan. So, siguro mga 1,500 pataas. Ganun yung bayad sa mga dummy booking. So, ang mangyayari dyan guys is, i-reserve nila yung flight under your name for ilang specific number of days. Tapos, yun yung ipapasa ninyo doon sa Chinese Embassy. So, kapag halimbawa tinignan ng Chinese Embassy, naka-confirm talaga yung flight ninyo. So, isang option yon, or kung gusto niyo is seat sale. So, for instance, sa akin, seat sale yung ginamit ko. Nag-book na ako kahit wala pa akong visa. Kasi nga seat sale naman. Tapos, meron naman dun yung mga flexible, di ba? Mag-add na lang kayo para kung sakaling hindi kayo mabigyan ng visa, pwede nyo siyang i-rebook. Next is yung sa hotel booking. So, kailangan din guys is confirm. Pero dahil marami naman sa websites, diba, sa internet, na pwede kang mag-book tapos may free cancellation. So, ganun din yung ginawa ko. Nag-book ako ng hotel, tapos doon sa may free cancellation. Pero, since ako, nabigyan naman ako ng visa, itutuloy ko na siya. Wala na akong ika-cancel. So, lahat ng nabook ko as is na. So, ayun lang. Yun yung kaibahan niya pag kinumpare mo sa Japan or Korean visa. Dahil dun sa mga nabanggit ko, hindi sila nagre-require ng nabili mo na kaagad. Pero itong si Chinese visa, kailangan it's either confirmed or nabili mo na talaga. Other requirements. So, syempre, ulit-ulit kasi nasabi, as a solo female traveler, di ba? Lagi naman akong self-funded. So, ang i-discuss ko is yung self-funded na requirements. I-add ko rin pala guys na yung mga ipapasa ninyo na bank statement, good for 6 months. And yung bank certificate na may ADB, ng 6 months is kailangan din kasama yung mga resibo nun. So, kung halimbawa sa bangko, dun kayo humingi, diba, dun kayo nagpagawa, kunin nyo yung resibo kasi ipapasa nyo rin siya. Kasama siya sa mga requirements. So, yung mga yon is i-address sa Chinese Embassy. So, ilalagay ko dito yung address sa ibaba. Kasi pag tinignan mo yung website ng Chinese Embassy, magugulat ka, ang dami pala nilang office. Pero ako, yun nga, since DIY ako, ako talaga yung pumunta, tapos sa Makati, yung office nila. Okay, next is yung ITR ulit, guys. ITR or yung 2316 na form from BIR. And yun nga, kung freelancer ka, wala kang ITR, make sure na mag-explain ka ng maayos kung bakit wala kang ITR na ma-represent. So, gagawa ka ng explanation letter. So, kung meron kayong mga business, pwede nyo rin siyang ilagay, COR or Certificate of Registration, tapos yung mga files nyo rin sa BIR. And aside from that, guys, kung isa kang professional, so kailangan mo ng company ID or ng PRC ID, pwede mo rin siyang isama sa iyong application. So, Xerox copy lang naman yon. Tapos, kapag meron ka palang mga valid na visa, yon. Tsaka yung mga visa na nagamit mo, hindi siya nakalagay sa requirements, pero nung ako, pinasa ko yung used na US visa ko, tsaka yung Xerox copy ng Japan visa ko.
So, ang pag-uusapan naman natin is kung magkano nga ba yung kailangan na laman ng bangko ninyo or ng budget. So, according sa mga napapanood ko, sa mga nababasa ko, ang Chinese Embassy is hindi siya ganun ka-strict sa amount ng ADB and current balance compared sa Japan or South Korea na parang 'di ba, minamanage nila dapat 10,000 per day. So si Chinese Embassy, ang roughly estimate, mga nababasa ko, kailangan at least 6 digits daw yung nasa bangko mo. Pero yung iba naman nakikita ko 20,000, 50,000 na-approve na sila. So feeling ko ang importante dito is kompleto lahat ng requirements ninyo bago ninyo isubmit para mabigyan kayo ng visa. Kasi si Chinese Embassy, mabait naman siya kapag may mga kulang kayo or may mga kailangang i-explain, talagang tatawagan nila ulit kayo through phone or through email para ipasa ulit yon. So yun nga guys, yung pinakauna is gagawa ka ng account mo dun sa website ng Visa for China. And then kapag nakagawa ka na, meron ibibigay sa'yo na confirmation page, pati application form, and then ipiprint mo yun sa size ng A4. So kapag nakompleto mo na yung mga requirements mo, yung mga nauna kong sinabi, pwede ka nang dumiretso sa may Makati. Yung sa may Makati office nila sa may Noble Square. Okay, so ang mangyayari doon guys is pagpasok ninyo sa building, ang landmark niya is parang may coffee shop siya. Tapos, ang mangyayari doon, di ba, papasok ka, aakyat ka. Pagpasok mo doon is i-check mo na yung gamit mo, security. Meron doon yung parang x-ray machine. Yon, papasok ka doon, maglalag ka kung ano ka, kung submission or pick up. Yan, tapos pagpasok mo is mag-application. Dun sa reception, ibibigay mo yung confirmation page, pati yung application form mo. And then, tatanungin ka nila kung gusto mo ba magpa-VIP. So, yung VIP guys is merong additional na bayad, pero kapag wala, kapag halimbawa regular lane ka, ang original price is parang nasa 2,898. Tapos kapag VIP, which is yung hindi ka napipila-pila or kumbaga sila na mismo mag-aasikaso lahat, meron siyang separate na bayad. Tapos parang iba yung pwesto mo or iba yung upuan mo compared dun sa mga regular processing. Pero sa experience ko guys, napakabilis lang. So kung halimbawa, hindi ka naman nagmamadali, pwedeng ikaw na lang, sabihin mo regular processing na lang kasi mabilis lang naman, parang within 2 hours, within 1 hour, 45 minutes, mga ganyan. 45 minutes to 2 hours. Hindi ko na masyado maalala. Pero, mabilis lang talaga siya, guys. Pagkatapos mong tawagin, kasi nga may number na ibibigay sa'yo, pagkatapos mong tawagin, makikita mo yun sa screen, magbabayad ka na. Ganun lang. Tapos pagkabayad mo, tapos na. Aalis ka na. May ibibigay sa'yo na resibo. Yung resibo na yun, is nandun yung parang reference number ninyo, pwedeng iba yung kukuha in behalf of you, kahit wala ng authorization letter, basta nasa kanya yung resibo. Or, pwedeng ikaw na lang din pumunta. So, after 4 days, nakakatawa na sobrang bilis lang. Kumbaga, hindi ka magdadalawang isip na, pwede na puntahan. Basta automatic, pag sinabi nila, ganitong date ka pumunta, tapos na talaga yung visa mo. Kaya yun, nakakatuwa, kasi nabigyan ako, solo traveler, ako lang mag-isa, tapos DIY, tapos first time kong pupunta ng China, kaya nakakatuwa siya. By the way, share ko lang din pala, yung application nito is, hindi sila nagpapayag ng rush processing kapag first time mo, and kapag halimbawa, first time mo, ang ideal talaga is single entry lang. Single, tapos after mo ng single, double, after mo ng double, triple ba? Tapos after nun, saka ka palang pwede mag-multiple entry. Hindi siya kagaya ng Japan or ng Korea na pwedeng on the first trial, tatry mong mag-apply ng multiple. Sa China, hindi. Parang kailangan single entry muna talaga yung applyan mo kapag first time mo. So, yun lang guys. Yun na lang muna ang ating pagkukwentuhan. Yun na lang muna yung aking mga tips for Chinese visa application. Kung nakakatulong ako sa inyong mga travel plans, kung nakakatulong ako sa inyong mga tanong, kindly like and subscribe sa aking page. So, thank you guys and thank you for watching. Bye-bye!